The message of support may we call on Undersecretary Gladys Hope Ibihan. Please take your seats. Maya paabak po, kay kayungan. Dakala-dakal pong salamat king pamamuntayo kening OFW Hospital. O di ba nagmayabang lang, kala mo? Tagal na. Pero dito po kasi ako nakatira sa San Fernando, Pampanga. Ayan, kaya mahal ko po ang mga Kapampangan. Ayan. Okay, so to my very good friend, my idol in public service, Secretary Hans Leo Kakdak of the Department of Migrant Workers, na napakasipag. Kasama ko po yan siguro mag-iisang dekada na yata. Sec Hans, yan. At witness ako dun sa kanyang sa kanyang journey sa career. Talagang narating niya kung ano yung narating niya ngayon because of sheer hard work, commitment, compassion, sympathy, and true love para sa ating mga OFWs. At actually, hindi lang sa mga OFWs, lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Laging handang tumulong si Sec Hans. Kaya idol ko yan eh. Sec Hans. And of course, to my very good friend, Yusek Nikki Tutay of DMW. Nakasama ko si Yusek. Parehas pa kaming ASEC yata nun eh. Nasa DOTR ako and she's with Dole that time. Ayan. So, lumevel up lang po kami ng kaunti. Okay? Nawala. Hello? Ayan. To Dr. Patrick Louis Maglaya, na ilang beses na rin kami nakita nito before. Secret kung bakit. OIC Medical Center Chief of the OFW Hospital. Good morning po, Doc. We also have here our friends from the DMW, the OWA, PhilHealth, OFW Hospital, and members of the media. Again, maya pabak po kay kayungan. On May 2, 2022, history was made with the establishment of the Overseas Filipino Workers Hospital. This is the first ever medical facility in the Philippines focused solely to the healthcare needs of our modern-day heroes and their families. So it marked a bold and compassionate step forward in recognizing the sacrifices of our migrant workers by giving them what they rightfully deserve: specialized, accessible, and dignified healthcare. Kita nyo naman, from its state-of-the-art facilities to its dedicated frontline staff, the OFW Hospital has remained unwavering in its mission to serve those who have long uplifted others across the globe. From mental health support to pre-employment medicals, maternal care, to cancer and kidney treatments, this institution has grown not only in services, but in spirit and in purpose. Fast forward to today, it is hard to believe that it has already been 3 years since this noble institution came to life. Actually, ito pong gusaling ito ay isa pong konkretong patunay ng ating malasakit sa mga kababayan natin. Isang konkretong patunay na ang inyong pong gobyerno ay nagmamalasakit sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga OFWs. Sila po yung mga tinatawag natin kasing bagong bayani, na araw-araw nagsasakripisyo, naglilingkod at nagbibigay dangal sa ating bayan saan man pong sulok sila ng mundo naroon. Sa espesyal po na pagdiriwang natin ngayon, ikatlong anibersaryo ng OFW Hospital, kami po sa Department of Budget and Management, sa pamumuno po ng amin pong napakaganda, recorded, napakagandang at napakasipag na Secretary Amena Mina Pangandaman, ay taos-puso pong bumabate at nagpapasalamat sa lahat po ng mga naging bahagi ng tagumpay na ito. At the DBM, we believe that true public service means
putting people first. And healthcare remains one of the most meaningful investments we can make. Sa ilalim po ng matatag at makataong pamumuno ni Secretary Pangandaman, patuloy po naming isinusulong ang mga programang may tunay na malasakit, mga inisyatibang nagbibigay suporta at pagkilala sa ating mga bagong bayani at mga healthcare workers. Sa katunayan po, naglaan tayo ng 8.081 billion pesos sa DMW ngayong taon para po mas mapangalagaan ang karapatan ng ating mga OFW, maitaguyod ang kanilang kapakanan at matiyak ang kanilang economic self-reliance. Kasama po dito ang kabuuang 3.378 billion pesos na budget para po sa Overseas Workers Welfare Administration. Kabilang din po sa ating mga prioridad ang ganap na pagpapatupad ng Universal Healthcare Law at ang pagbibigay ng health emergency allowance sa ating mga frontliners na if I remember it correctly, last year na i-release na po ng DBM sa DOH in full yung i-declare na balance. I believe it is 23 billion pesos for health emergency allowance. Yung mga balance po. Ngayon, I understand they're still reconciliating data para malaman kung sino-sino pa ba at magkano pa ba yung kailangang i-cover ng budget ng DOH o kung kukulangin, hahanapan po ng pondo ng DBM. Dahil naniniwala po tayo na ang bawat Pilipino ay karapat-dapat maalagaan at ang bawat health worker po ay karapat-dapat pong pahalagahan. That's why Secretary Mina and the DBM remain firmly committed to advancing programs and reforms that strengthen our healthcare system, support our OFWs and their families, and empower institutions like the DMW, the OWA, this OFW hospital to expand their reach and serve with even greater impact. This is fully aligned with the vision of our President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., for a bagong Pilipinas where every Filipino, including those working and sacrificing abroad, receives the care and support that they deserve. Sa atin pong bagong Pilipinas, ang kalusugan ay hindi pribilehiyo. Ito po ay isang karapatan. Walang may iwan, lalo na po ang ating magigiting na OFWs, na tahimik na nagsasakripisyo at malayo sa kanilang pamilya para lang po mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sila po yung araw-araw lumalaban sa lungkot, sa pagod at pangungulila. Alam na alam ni Sec Hans yan. In fact, kung meron man pong tao sa gobyerno na nag-worry ako sa mental health po ni Sec Hans yung inaalala ko. Kasi po, ang ulam niya, breakfast, complaints from OFWs abroad. Di ba sir, aminin mo, may sakit, nawalan ng mahal sa buhay, gustong iuwi dito. Lahat ng klaseng problema, hinaharap ni Sec Hans. Kaya, alagaan niyo si Sec Hans, director ni Yusek Nikki. Okay. Higit kailanman, hindi rin po natin pababayaan ang ating mga healthcare workers, ang mga katuwang sa paghahatid ng serbisyo at pag-aaruga sa ating mga kababayan saan mang sulok ng bansa at mundo. In fact, nag-uusap kami ni Sec Hans kanina at nabalitaan ko at nakita ko nga na ang OIC nitong OFW Hospital, OIC Medical Center Chief ay si Dr. Maglaya. Ang sabi ko, ang swerte nitong ospital dahil magaling ang kanilang OIC MCC. And magaling at may puso. Totoo po yan, na-experience po ng buong pamilya ko yan. At nakalimutan ko pong banggitin, nabanggit din sa akin kanina, na ang lupa po pala na kinatatayuan nitong OFW Hospital ay idinonate po ng provincial government ng Pampanga through Vice Governor Lilia Pineda noon for 25 years, no? For free use of rock. Kaya pasalamatan din po natin sila.
Muli po sa lahat po ng bumubuo ng OFW Hospital sa inyong 3 taong walang sawang paglilingkod sa puso at malasakit na inyong inaalay sa ating mga bagong bayani. Maraming salamat po. Ma'am, sir, maraming salamat po. You're doing a great job. Please keep it up. Mabuhay po. Mabuhay po ang lahat ng bumubuo ng OFW Hospital. Sir Maglaya, mabuhay po ang ating masisipag na health workers at higit sa lahat ang ating mga OFW, ang tunay na larawan ng tapang, tiyaga at wagas na pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.